Magandang araw na naman po sa ating lahat mga ka-agri. At welcome na naman po kayo dito sa aming channel. So nandito po tayo ngayon sa luma naming farm. Or dito sa isang farm dahil nga sa nagpapakain po tayo ng ating mga alaga. So yun, nakapagpakain na po tayo. And pagkatapos nito ay pupunta na po ulit tayo dun sa likuran. Dun po sa pinapatag natin na gagawing kubo ng ating mga alaga. So may isa po tayong patong nakawala dito, pero pabayaan na lang muna natin. So nandyan po yung iba. Bali tapos silang kumain. Yung mga ibang manok natin na dumalaga is hindi masyadong lumalapit dito kasi nga inaaway ng mga may anak nating manok. So ayan po yung mga alaga natin. Konting-konti na lang po yung alaga natin mga ka-agri. And itong huluano natin parang may nararamdaman. So namayat na yata. Bali huliin natin mamaya at gagamutin natin, baka makarecover pa. Ang kagandahan lang sa kanya ay kumakain po siya. Siguro may ano lang yan, may ibang nararamdaman lang na pwede pa sigurong gamutin. And ayun, sobrang napaka ano na po dito sa ating dating farm dahil hindi na po tayo masyadong nakakagawa dito. And yung baboy natin isa na nilipat natin nung nakaraan, lumipat po dito sa kabila, buti hindi po sila nag-aaway. Bali yung baboy po natin dati dito na may anak na isa, so ayan po yung anak niya, kinatay na po natin nung linggo. And buti na lang at medyo mabait tong inahin na to, pinapadede niya po yung baboy na to, yung anak ng nag-iisa. So sana makasurvive. Nag-umpisa na po siyang kumain ng darak. So ayan mga ka-agri, kitang-kita nyo naman. And yung lima nandito pa rin. So namayat talaga sila dahil puro saging po kung makikita nyo. Puno ng saging po yung pinakain natin itong mga nakaraang araw dahil nga sa hindi pa tayo nakabili noon. So pero ngayon magre-recover po yung mga yan. Kaya lang naawa ko dito sa inahin. Parang ang laki ng ano niya, pinayat dahil nga sa ano siguro sa tatlo yung pinapadede niya. So namatay po pala yung isang bake natin mga ka-agri, no, naipit po dyan sa area na yan. Sayang naman. Siguro nung kinatay natin yung inahin, nadamay po siguro. And puntahan po natin itong mga alaga nating mga kambing at tupa. So ngayon lang natin sila napakawalan dahil nga sa umulan kahapon. Hindi muna natin sila pinakakawalan agad dahil nga baka ano sila yung tawag dito, magtae yung mga kambing. So hindi bali na yung mga tupa natin at medyo mas malakas po yung kanilang resistensya. So hindi po masyadong tinatamaan ng pagtatae itong mga tupa natin. So ayan po sila. So napakaingay na po kanina dahil nga late na po tayong dumating. So ayun, si Brando malaki na. Bali inaasawa na niya yung mga ibang kambing natin. And yung isa is malapit manganak, yung isang itim. And ayun, nagiging madamo na po dito sa ating area, pati itong range area ng ating mga heritage chicken noon ay nagiging madamo na dahil nga sa wala na tong laman. So ang balak po natin is ito yung unang ililipat natin na gagawing pabahay ng ating mga manok doon. So ganitong style na rin siguro para maluwag. And pag halu-haluin muna natin siguro yung pato at manok pagka ano mga ka-agri. So maganda na sana dito mga ka-agri, kaya lang may papasok kasing proyekto. So ito na sana yung i-improve natin. Kaya lang nga pagka pumasok na po dito yung proyekto ay medyo tatamaan po, lalong-lalo na po ito. So dito po kasi ang daan, tsaka yung mga nandyan kulungan ng baboy, tsaka yung lumang kulungan ng manok natin. So pati yung baboy na rin doon, tatanggalin na rin natin. So at least may pirmi na natin sila mga ka-agri para naman hindi na po tayo mahirapan sa mga susunod. So ayan, parang inaasawa ng ating ram yung isang inahin na tupa. So ayan, baka sakaling makapagparami tayo ngayon ng kambing at tupa mga ka-agri dahil nga sa hindi tayo nakapagparami nung nakarang taon. May nadagdag po sa atin is isang kambing lang at saka isang tupa. So mas marami po yung namatay. So ayun mga ka-agri, no, bali pagkatapos natin dito lilipat na naman po tayo doon sa aming pinapatag na area doon para makapagpagawa na tayo ng kubo. So
Yung gagawin nating kubo muna doon mga ka-agri is yung sisilungan lang muna natin para pag umuulan, lalo na ngayon tag-ulan na mga ka-agri, ay meron tayong sisilungan. So parang ganyang style din po yung gagawin natin. Itong kubo rin natin na ganito. So hindi pa naman tayo magpapagawa ng talagang maayos na kubo mga ka-agri. Ang ayusin natin is yung mga pabahay ng ating mga alaga, dahil doon na po talaga magpipirme yung ating mga alaga mga ka-agri. Ayan, napabayaan na po talaga yung area. So dyan po mismo yung kinuhanan ng sample ng lupa mga ka-agri. Kaya pagka pumasa po yung ano niya, yung lupa, so tatamaan po talaga to mga ka-agri, pati yung mga tanim natin, kaya sayang naman.